Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abad. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at magkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman, at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ating pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Siguro po kanina ng inyong pagkagising, ang una niyong tinanong ay, uulan kaya? Yan, di po ba, no? Kaya siguro yung iba, nagdala na ng payong. Kasi ngayon, hindi natin alam, maya-maya, umuulan. Climate change. Ganun pa man, ang Ebanghelyo ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay tungkol sa hypocrisy o pagpapaimbabaw ng mga Pariseo at ng mga eskriba. At ang pangalawa ay tungkol sa reconciliation o pagkakasundo. Unahin natin yung unang bahagi, yung tungkol sa hypocrisy. Siguro narinig nyo na ang salitang signs of the times o tanda ng panahon. Ang taong marunong bumasa ng tanda ng panahon ay mayroon ng a degree of wisdom. Yun bang mas nauunawaan niya sa mas malawak na pamamaraan o perspective o pananaw ang isang sitwasyon ng buhay. Marahil ang pinakamagaling magbasa ng signs of the times o minsan yung weather ay ang mga magsasaka. Sila, nalalaman nila kung oras na ba para magtanim o panahon na ba para mag-ani o ito na ba ang pagkakataong magbungkal ng lupa.
sa pamamagitan ng nakikita nila sa paligid, nalalaman nila ang kasagutan. Ganito rin kagaling ang mga eskriba at pariseo. Kaya nilang basahin ang itinatakda ng mga bituin. Kaya nilang basahin ang itinatakda ng araw, ng buwan o anumang sitwasyon sa kapaligiran. Kaya ginamit ito ni Jesus upang ipakita sa kanila na ang gagaling ninyo. Marurunong kayo, nakababasa kayo ng mga hindi nakikita ng iba. Pero anong problema? Nababasa ninyo ang actual, nababasa ninyo ang factual. Pero bakit hindi niyo nababasa ang spiritual? Bakit hindi niyo kayang basahin na ang anak ng tao, ang Diyos na pangako noon pa man ng mga propetang hindi ninyo mabasa, na nasa gitna na ninyo, na nagsasalita na tungkol sa kaligtasan, hindi ninyo maintindihan, mapagpaimbabaw. Ibig sabihin, ang mga eskriba at pariseo ay nagbabasa lamang ayon sa kanilang comfort ng buhay. Mayroon silang denial. They deny the presence of Jesus. They deny the actual. They deny the factual. They deny the real na ang pangakong Mesiyas ay nagsasalita na, pero ayaw nating tanggapin at ayaw nating paniwalaan. Kaya pumasok si Jesus sa ikalawang bahagi. Ang paggamit ng metaphor na idadalin kailangan kayong magkasundo bago ka man dalin sa hukom. Makipagkasundo ka na. Ano yung hukom? Sino yung hukom? Ang hukom ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos na nagsasalita sa harapan nila pero ayaw nilang sundin ang nilalaman nito. Kaya nga po tingnan niyo yung ating salmong tugunan. Hindi po ba't napakaganda? Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Si Jesus na nga, na physically kasama nila, ayaw nilang maniwala. What's more, yung mga salitang lumalabas sa kaniyang bibig, ayaw pa rin nilang sundin. Kaya gumamit si Jesus ng metaphor ng hukom. Tayo ngayon ay bibigyan ng hukom. Tayo ngayon ay magkakaroon ng isang paghuhukom na nakasalalay sa pag-unawa at pagtanggap ng salita ng Diyos. Ano po ang gustong ipamanhik ng Ebanghelyo? Spiritual discernment plus urgent reconciliation. Basahin natin sa pag-unawang ayon sa Diyos at makipagkasundo sa pag-unawang ito para tayo'y magkaroon ng action na dapat gawin. Dahil ang pag-unawa ay nagkakaroon lamang ng katuturan kapag ang isang tao'y lumalalim sa pag-unawa sa kailaliman, sa kataasan ng salita ng Diyos. Hindi lamang palaging literal. Pumasok ka sa mas malalim na intensyon ng Diyos. Bakit niya ito sinasabi?
Sinasabi rin natin, do not state what is obvious. Hindi naman kailangang ipaliwanag pa kung ano yung nakikita na. Ang kailangan lang natin ay tumugon sa bagay na nakikita upang iyong makita rin ang pag-iisip at talino ng Diyos. Walang sino man ang pwedeng bumasa sa kaisipan ng Diyos. Kaya nga pati ang mga eskriba at pariseo at ang mga teachers of the law ay bumagsak sa usaping ito. Tayo pa kaya na mga ordinaryong mananampalataya ang makaunawa. Kaya nga bago tayo dalhin sa korte, bago tayo dalhin dun sa katapusan ng ating buhay, tayo'y makipagkasundo na sa Diyos upang tayo'y mabigyan ng awa, ng patawad, ng pagtanggap at ng biyaya. Huwag tayong magyabang sa harapan ng Diyos. Wala tayong magagawa. Wala tayong maibibigay sapagkat ang ating kaalaman sa pag-unawa, sa wisdom o talino ng Diyos ay hindi pa kasing laki man lamang ng tuldok ng ating buhay. Alam natin na sa katotohanan ng pananampalataya, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagpapanibago na sa araw-araw ng ating paglilingkod, sa araw-araw ng ating pag-iral, sa araw-araw ng ating pananampalataya sa Diyos, tayo'y palaging humihingi ng awa, biyaya at patawad sa lahat. Huwag nating sarhan ng anumang maling kaisipan ang talino ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Basahin natin ang tanda ng panahon. Let us read the signs of times. Magpasailalim sa talino, sa wisdom ng Diyos. Hindi tayo magdesisyon ayon sa emosyon. Kung hindi tayo ay magdidesisyon ayon sa inspirasyon. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.